Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo, what's up? So magandang araw ulit sa inyo mga kabiskada. For this video guys, matagal-tagal na akong hindi gumagawa ng demo tank. Kung nakikita nyo dito sa harapan ko, maraming gamit pang aquarium, accessories. Dahil ngayong araw ay magbobo tayo ng sample setup. No, demo tank lang to guys na ipapakita ko sa inyo. Dahil malaking tulong to guys, lalo na sa mga nagsisimula sa fish keeping. Kung ano nga ba yung dapat at kung ano yung mga kailangan ng bilhin bago mag-start sa fish keeping, no? So samahan nyo ko ngayong araw at papakita ko sa inyo yung magiging outcome nitong setup na gagawin natin para makatulong sa mga newbie dito sa fish keeping. So tara, let's go! So bago yun guys, pakita ko muna yung mga kailangan nating mga equipment dito, accessories. Unahin na natin tong aquarium. So meron tayo ditong rimless na 5 gallon tank. Kaya tinawag siyang rimless kasi wala siyang pinaka-brace dito sa mga side. Kaya tinawag na rimless. Usually ito, yung klase ng tank na to is pang aquascape. Pero may mga mabibili kayo ng mga standard tanks from 2.5 pataas hanggang 100 gallons at monster tank. Yun naman yung may mga brace dito sa gilid. Kaya may mga brace yun, lalo na kapag malalaking gallons na, kailangan na may mga brace. Pero pag mga gantong 5 gallons lang, okay pa yan, kayang-kaya pa yan itong mga rimless tank na to. Yung mga kailangan natin ngayong araw, ito, sa pag-start, meron tayo dito mga sample ng mga P-balls. Ito. So kapag ganito lang kalaki yung tank na i-build nyo, pwede na dyan yung mga sponge filter. Tapos, meron tayo ditong mga air pump. Ayan. May mga air pump din tayo dito na pwede natin gamitin. So kung mga tight pa yung budget natin, kumbaga. Pero kung gusto nyo naman ng mas magandang filter at may extra budget kayo, ito na yung pwede nyong bilhin, no? Ayan, mga hang-on filter na bagay dito sa ganitong klase ng tank. At syempre meron tayong ilaw na gagamitin dito. Exclusive lang sa Serena Aquatics, Aquaplant LED 14 watts. Bagay na bagay ito pagka mag-aquascape kayo, na i-demo ko mamaya kung paano yan gagamitin. Alright? Ibang gamit pang display. Ayan, meron tayong drip wood dito, may stone. Ayan, may serious stone tayo dito. Tapos, i-demo natin yan kung paano natin gagawin, i-set up. Tapos, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat nyong unahin. So alright guys, bago tayo mag-start, disclaimer muna. Yung mga gagawin natin technique dito at yung mga discard natin based sa mga experience natin yan. At kung meron pa kayong mga suggestion or may mga additional details pa kayo regarding sa pag-start ng fish keeping, yung kung paano yung tamang pag-setup, pwede kayo mag-comment dyan sa baba, no? Para makatulong pa tayo sa mga iba nating kahabi. Alright? So simulan na natin. So meron tayo again dito na 5 gallon tank na rimless. Unahin natin yung sa tank. So sa aquarium guys, nakadepende yan kung ano yung gusto nyong size ng aquarium. Regardless yan kung gusto nyong mag-start ng malaki, maliit. Pero I suggest siguro sa mga magsisimula, dun muna kayo sa mga gagaya nito, 5 gallons. Mas madali siyang i-maintain at hindi siya ganun kahirap i-execute at hindi rin siya ganun ka-hassle pag maglilinis na kayo. So sa mga ganitong tank setup lang is ideal para sa mga baguhan. Pero again, yung tanks na gagamitin natin, bali yung kapal nito is 1/8 glass lang yung thickness niya. Nakadepende rin yung kapal ng salamin sa sukat ng tank. So the more na lumalaki yung gallons ng tank, mas kumakapal yung salamin. Alright? Yung i-demo natin dito is dry setup lang tayo. Hindi na tayo maglalagay ng kahit anong tubig dito. Pero ipapakita ko lang sa inyo kung paano yung setup na gagawin natin ngayon. So yung video na to intended to lalo na sa mga
newbie na papasok pa lang sa fish keeping. Alright? Baka may tanong nyo ano ba yung dapat nating gawin. So kapag nakapag-decide na kayo kung anong tank yung ideal na gusto nyong bilhin or yung size, ayan, pag nakabili na kayo, for example, eto na yon 5 gallons. Ano ba yung next na gagawin natin after natin na makabili na ng tank? So, depende na sa inyo kung gusto nyo mag-add ng mga accessories or kung gusto nyo as plain as bottom lang. May filter lang, may ilaw, air pump, then wala nang design. Optional po yan. Yung mga ibang nakikita nyo dito, optional yan kung gusto nyo maglagay ng mga display sa tank. Lahat ng mga kailangan nyo pagdating sa fish keeping ay highly recommended dito sa may Serena Aquatics. Lahat ng mga kailangan nyo is nandito na. So pag pumunta kayo dito, one-stop shop, andito na lahat ng kailangan nyo. Ito guys, nabuksan na natin. So ilagay natin yung P-balls. Bali yung P-balls na ilalagay natin, nakadepende kung gaano kakapal yung gusto nyong layer dito sa ilalim. Kung gusto nyong mataas, kung gusto nyo na sakto lang, sige, ubusin na natin to para wala nang masyadong matitira. Iwasan nyo muna lahat ng gagamitin nyo at yung mga ilalagay nyo sa tank. Alright? So ayan, nailagay na natin yung ating P-balls dito. Ano ba yung next na ating gagawin? So again, sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo lang ng napakasimpleng setup lang, at depende kasi yan sa budget nyo kung gaano kalaki yung budget natin. Pero kung sa mga nag-i-start at wala pang masyadong budget, pwede lang ito. Ilagay nyo tong sponge filter. Yung size nito guys, pang 5 gallons lang din. So air hose. And then, gamit tayo ng single na air pump dito. Alright? Yung mga kadalasan tinatanong sa atin, sir, malakas ba yung air pump niyan? Malakas ba sa kuryente yan? So actually hindi po, mahina lang po sila kumonsumo ng kuryente. Naglalagay tayo ng air pump para syempre mas maganda yung flow ng tubig sa ating tank and mas alive yung good bacteria dun sa loob. So yun guys, na-set up na natin yung ating air pump. Meron na tayong filter. So ito muna yung sample na para sa budget meal lang muna, no? Alright, and then sabi ko nga sa inyo, optional kung gusto nyo maglagay ng mga design dito sa tank. Again, hugasan nyo lahat ng gagamitin nyo bago nyo i-display dito sa tank. So ayan, pakita ko muna yung sample sa inyo. So after nyo ilagay yan guys, pwede kayong mag-add ng mga additional. May mga aquatic plants na kagaya nito. Yung ating aquatic plants na hawak dito is mga anubia siya. Pero pwede kayong bumili ng mga artificial plants, yung mga plastic. Pwede nyo rin ilagay yun dito kung wala pa kayong budget, ano? Pero ito yung ideal na ilalagay natin. So for example lang, ito yung setup natin, no? Para lang magkaroon ng accent dito sa ginawa nyong display. Ayan. Alright? And syempre, yung gagamitin yung tubig dito sa ating tank, much better kung stock water siya. At least nakasingaw na yun, wala nang chlorine. At least one week hanggang isang buwan na nakatenga, mas maganda. So, ayun yung gagamitin natin dito. Kasi hindi po tayo pwedeng gumamit ng direct gripo na usually, yun yung nangyayari kung bakit pagkabili sa pet shop, no, namamatay ka agad yung mga isda dahil yun nga, wala silang idea na hindi pala pwedeng gamitin yun. So after nyan, meron na tayong filter dito, meron na tayong air pump, may display na tayo, and para mas gumanda yan, ilagay na natin to. So meron tayo ditong Serena Aquatics nga na LED lights na 14 watts. Ito yung sinabi ko sa inyo na bagay siya pagdating sa aquascape. So yun nga guys, nakita nyo diba, mas gumanda siya, mas makaliwanag siya tingnan. Ito basic setup lang, nasa inyo pa kung paano yung design na gagawin nyo. Ganun lang kasimple, no? As long as kumpleto yung mga gamit nyo. Yung ilaw, optional yan. Again, sabi ko nga kung meron kayong budget, why not? Ito muna yung sample na setup natin para lang sa pang mga beginner lang, no? May mga iba-ibang klase rin ng ilaw na mas mura din na dito nyo lang din mabibili. Alright? So dito sa 5 gallon tank, ano ba yung mga ideal na isda na pwede natin ilagay dito? Syempre sa ganito kaliit na sukat ng aquarium, usually ito yung mga small fishes lang like guppies, smallies, tetras, malilit pa yung mga cichlids. Lahat ng small fish, applicable yan dito. Pero I suggest mag-research muna kayo sa mga klase ng isda na bibilin nyo. Mas maganda yung meron na kayong alam bago kayo mag-provide ng mga kailangan nyo sa pag-iisda para hindi na kayo mahirapan at hindi rin masayang yung pera na gagastusin nyo. Alright? So guys, ipakita ko muna sa inyo yung sample na ginawa natin dito. Napakasimple lang naman niya, no? Ayan, so nag-display lang tayo dito ng boat, tapos meron lang tayong aquatic plants na nilagay dito, which is itong anubias. Nakakatulong din kasi guys kapag meron kayong mga live aquatic plants sa loob ng tanks kasi nakakadagdag din yan, nag-filter din yan sa tubig. Tapos yung ginamit natin dito mga P-balls, ayan o. Napakasimple lang pero magaganda din yung klase ng P-balls nila dito. Alright?
Pero sabi ko nga kanina, maglagay tayo ng tubig dito. Hindi pa yon on the spot, dapat lalagyan natin ng isda na kagad. So, papasok naman dyan yung tamang pag-cycle ng tubig. Sabihin, ipaparan nyo yung filter nyo, alright? For at least 1 week pataas. Huwag nyo muna lalagyan ng isda. Huwag muna kayo magmadali sa paglagay ng isda kasi importante na dapat nakacycle ng maigi yung ating tubig. I highly suggest na gumamit tayo ng test kit para naman sa mga parameters ng tubig kung tama na ba yung parameters natin at kung pwede na siya lagyan ng mga isda. Alright? Again, pagka na-set up na po, wag agad-agad bibili ng isda. Hayaan nyo munang i-cycle nyo muna for at least 2 to 3 weeks yung cycle time para bago nyo ilagay yung isda is okay na yung water. Alright? So, ito naman yung mga ganitong klase ng setup. Ito medyo medyo pricey ng konti. Ayan, lagay natin yung ating LED light. At syempre, bago tayo hindi mawawala dyan yung filter. So yung pinakita ko sa inyong filter kanina, which itong sponge filter, ito yung bagay na filter kung may extra rin budget. Ito yung tinatawag na hang-on filter. Dito nyo rin mabibili niyan. May mga ibang brand kayong pagpipilian dito at iba-ibang size. Nakadepende guys sa laki ng tank na meron kayo. Alright? Ito is ideal lang to sa pang 2.5 or 5 gallon. So ito na guys, basic setup lang para sa ating rimless na 5 gallon tank. Again, kung may budget kayo, yan, ito yung mga ideal na pwede nyong sample, display or tank setup na pwede nyong gayahin. Ito is lang to, for demonstration only lang to. Alright? So meron lang tayong drip food. Ayan, napakasimple lang, no? Tapos may aquatic plants pa rin tayo, anubias. Then yung ginamit nating stone dito is mga Sirius stone. Then yung ilaw pa rin natin dito is mula sa Serena Aquatics. Aqua plant LED 14 watts. Ayan, bagay na bagay yan sa aquascape. Tapos meron tayong hang-on filter. Yung hang-on filter natin dito guys na ginamit is depende yan kung gusto nyo pang mas malaki yung gagamitin nyo pwede. Or pwede nyo rin i-add to kahit may hang-on filter kayo. Pwede nyo pang isama tong sponge filter dito sa bandang likod. Okay, itago nyo lang para mas maganda tingnan. So again guys, sana may napulot kayong idea at sa etong ginawa nating sample demo dito sa tank setup natin. Again, para sa mga beginner lang at kung kayo ay may mga extra budget, pwede nyo bang mas mapaganda yan. And yung mga ibang detalye, ibibigay naman sa inyo yan at ituturo yan dito sa Serena Aquatic once magbisita kayo dito. Huwag kayong mahiya magtanong at pwede kayong mag-ask din sa kanila. And especially, nagbibigay dito ng discount, kaya panalo. Alright? Serena Aquatics.